Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, inuna ng ating bida na pabolaikan ang lahat ng mga mamamayan at mga magsasaka na umalis ng Fenris Region, iyon ay dahil paghahanda ito para sa kanyang gagawin na pagandahin ang lupa. Dahil kailangan niya ng maraming tao sa kanyang balak gawin para patubuan ng halaman ng lupain, at para matalo na rin ito si Claude sa kanilang pustahan. Pagpapatuloy, lumitaw si Alfoy at ang iba pang mga salamangkero na may magagaang ngiti sa kanilang mga labi, worry may inaabangang kasiyahan. Alam na rin nila ang mga balibalita na kumakalat sa buong lupain, isang tsismis na hindi nila inaasahang totoo, pero ngayon tila nagkakaroon ng laman. Ang balita, si Ghislaine ay nakipagpustahan sa isang alang-inang laban, isang pustahang imposibleng mapanalunan ng sinuman na may matinong pag-iisip. At para sa mga salamangkero, lalo na kay Alfoy, iisa lang ang kahihinatnan yun, matatalo si Ghislaine. Walang duda, tiyak, hahaha, ang mapagmataas na demonyong ito, matitikman din niya ang matinding kahihiyan. Magaling, Chief Overseer, alam kong maaasahan kita, sabi ni Alfoy, na gusto nitong makita na maging talunan ang ating bida. Hindi pinigilan ni Alfoy ang kanyang masigabong ngiti. Bakit nga ba siya magpipigil? Sa wakas, makakapanood siya ng isang taong kinamumuhian niya na mapahiya ng todo. Tahimik siyang natawa sa sarili, iniisip na sana pala ay naging mas magalang siya kay Claude kung alam lamang niya na ganito ang mangyayari. Ganoon din ang ekspresyon ng iba pang mga salamangkero, puro saya at pananabik. Maliban lamang kay Vanessa, siya'y tahimik lang sa isang sulok, nakayuko, may mabigat na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos humikab ng ilang beses upang linisin ang lalamunan, humarap si Alfoy kay Ghislaine ng may kumpiyansang poster. Ahem, bakit mo kami pinatawag, mahal na Panginoon? Mula nang maging opisyal na pinuno si Ghislaine ng lupain, hindi na basta-basta makapagsalita si Alfoy ng walang galang. Kahit pa isa siya sa mga tagapagmana ng tore, hindi siya katumbas ng mga mararangal na kasapi ng samahan tulad ng Tower Master o mga matandang salamangkero. Ngunit si Ghislaine ay sumagot ng walang gaanong pagpapakita ng emosyon. Bakit kamo? Tinawag ko kayo dahil kailangan ko ng salamangka. Mahalaga ito, kaya't kailangan ninyong maging maingat. Mabilis na sumabat si Alfoy, bitbit ang tsismis na kumakalat. Narinig ko na ang balita. Hindi mo naman balak gamitin ang salamangka para pataasin ang fertility ng lupa, hindi ba? Napakunot noo si Ghislaine. Anong sabi mo? Nagmadali si Alfoy na ituloy ang paliwanag bago pa man siya masermonan. Imposibleng kaya kaming lahat ang magsaka ng buong lupain. Alam mo naman siguro na ang pilit na pagpapataas ng fertility gamit ang salamangka ay lalo lamang sisira sa lupa, di ba? Tama siya, gamit ang napakamakapangyarihang salamangka o basbas ng Diyos, maaaring pansamantalang lumusog ang lupa. Pero walang matinong pinuno ang gumagawa nito. Ang paggamit ng gayong uri ng kapangyarihan ay nagpapahina sa mismong espiritu ng lupa. Kapalit ng saglit na ani, matagal na pagkatiwangwang. Para mabawasan ang pinsala, kinakailangang sumipsip ng malaking dami ng mana mula sa paligid, at iyon ay nangangailangan ng isang mataas na antas ng salamangkero o pari, at ang pagkuha sa kanila ay mas mahal pa kaysa bumili ng pagkain sa labas. Siyempre, hindi talaga iniintindi ni Alfoy kung masira man ang lupa ni Ghislaine. Kahit wala ang mga side effects, wala rin siyang intensyong tumulong. Wala akong natutunang ganong salamangka, at saka, ang paggamit ng shortcut ay laban sa diwan ng patas na pastahan. Ha? Anong sinasabi mo? Sagot ni Ghislaine, bahagyang inis, magtatayo ako ng magic circle sa bakanteng lugar sa likod ng kastilyo. Magic circle, yusisa ni Alfoy, na sa isip ay napaisman. Hindi pa pala tungkol sa lupa ang proyekto. Dahil sa likod ng kastilyo ito, malamang ay isa lamang itong walang kwentang gawain.
Oo, dagdag ni Ghislaine, gagamit ako ng runestones para gumawa ng mana concentration circle. Papatungan ko ito ng regeneration circle, at idagdag pa ang iba pa, pero hayaan na. Hindi ko na ipapaliwanag lahat. Wala rin namang silbi. Napakunot-nuo ang mga salamangkero. Hindi lang malabo ang paliwanag, bagkus, hindi pa nila kailanman narinig ang ganitong klase ng magic circle. Nagkunwaring matalino si Alfoy, at nang asar, aba, anong klaseng magic circle ba ito? Sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Sabi nito, itong sinisimulan kong proyekto ay mahalaga. Gawin mo na lang. Walang oras para sa mahahabang paliwanag. Sisiguraduhin kong wasto ang bawat detalye. Bilasan mo at huwag kang magkamali. Sok, kung mana concentration circle lang pala, halatang halata naman. Akala mo hindi ko yan alam. Ang mana concentration circle ay isang uri ng magic circle na gumagamit ng mga runestone para pagsamasamahin ang mana sa isang tiyak na lugar. Kapag nag-ensayo sa loob nito, mas mabilis makakaipon ng mana ang sinuman, maging salamangkero man o mandirigmang may mana affinity. Isang pangarap ito para sa maraming gumagamit ng mana. Ngunit ito rin ay hindi kayang gamitin ng kahit sino lang. Kailangan ng maraming runestones para bumuo ng isang circle, ngunit kahit isa lang ay madali ring masira, madalas ay tumatagal lamang ng isang linggo. Maliban na lang kung ang mandirigma ay galing sa isang napakayamang lupain, halos imposible para sa kanila na makaranas ng training sa loob ng mana circle. Pero ibang usapan si Ghislaine, may access siya sa napakaraming runestones. Si Count Balzac nga ng Delphine Duchy, isang swordmaster, ay isang buwan lang ginamit ito noong kabataan niya, at iyon ay may suporta pa. Kahit ang napakayamang Delphine ay pinapagamit lamang ang mga circle sa mga tunay na may potensyal. Gagamitin mo ba ito para sa sarili mo, mahal na pinuno? Tanong ni Alfoy, na nakataas ang kilay. Ha, ako, hindi. Napatingin si Alfoy, pinipilit hanapan ng butas ang sagot. Kung hindi mo ito gagamitin para sa sarili mo, magtatayo ka ba ng marami? Ngumiti si Ghislaine, waring napahanga. Aba, matalim ang tanong mo. Mukhang alam mo na ang balak ko. Siyempre, ilan ba ang balak mong gawin? Tanong ni Alfoy. Mga 200 magic circle siguro. Ano, halos mapatalo ng mga salamangkero sa gulat. 200 magic circle. Adik ka ba? Kakailanganin nyo ng napakalaking dami ng runestones. Parang buong supply ng tore ay bibilhin muli. Ngunit maya-maya'y tumanggaw si Alfoy, tila naintindihan na ang lahat. Kung 300 mersenaryo ang kasalukuyan nating tauhan, at gusto mong mapabilis ang pag-ensayo nila, tama nga, ganong karami ang kailangan. Magandang ideya ang gumastos para sa mabilis na progreso, dagdag ni Alfoy, pero hindi mo ito mapapanatili sa mahabang panahon. Ngumiti si Ghislaine, bahagyang humanga. Isang beses lang naman, pero, aaminin ko, napaka-obserbanting mong tao. Mali ang tansya ko sa iyo. Sabi ni Ghislaine na may bahagyang pagngiti. Nagtaas ng balikat si Alfoy, parang hinihintay pa ang dagdag na papuri. Kasi naman, ang dami mo ng galaw na ginagawa. Obvious na may binabalak ka. Lagi ka ring nagmamadali. Tumanggo si Ghislaine. Mabuti, sige, simulan nyo na agad. Kapag may hindi kayo naintindihan, si Vanessa ang tanungin nyo. Siya ang pinakamarunong sa magic circle dito sa estate. Napakunot-nuo si Alfoy. Pero bakit may iba ka pang magic circles na ipinatong? Wala pa akong nakita niyan. Anong tore ang nagtuturo ng ganitong sistema? Delikado ang mga magic circle na hindi pa nasusubukan. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? At matagal gawin ito. Napatingin si Ghislaine kay Alfoy nang may tingin na tila nang babanta. Napakadami mo talagang tanong. Basta gawin niyo, wag nang magdiskusyon. Pagkairita na sabi ng ating bida. Napakamot na lang ng ulo si Alfoy. Alam niyang kapag nagpumilit pa siya, baka si Ghislaine ay magwala talaga. Well, dahil ikaw ang nakiusap, pagbubutihan ko. Aba, siguraduhin mong tama. At sa totoo lang, tumaas ang tingin ko sa iyo ngayon. Mas matalino ka pala kaysa sa ipinapakita mo. Umalis si Ghislaine, iniwan si Alfoy na biglang nagkaroon ng kakaibang kumpiyansa sa sarili, dahil sa mga salitang sinabi sa kanya ng ating bida. Vanessa, narinig mo ang sinabi ng kamahalan, di ba? Ihanda mo na ang mga magic circle. Dapat tumagal ito ng ilang araw kaya siguraduhin mong maayos ang pagkakaukit.
Yes, naiintindihan ko po. Bagamat gulat na gulat si Vanessa, agad siyang kumilos. Wala pa siyang ideya kung para saan ang mga ito, pero napahanga siya sa bilis ng pagkaintindi ni Alfoy. Totoo nga, tagapagmana siya ng tore. Agad nilang sinimulan ng proyekto, pero hindi nagtagal, ang dating kumpiyansang dala ng mga salamangkero ay napalitan ng pagkalito. At paano na nga ba ulit ito ginagawa? Kung ganito ang pagkakaayos, hindi tutugma ang circuit. Hindi ko sakop yan, ibang sangay ako. Ang Magic Circle ay nangangailangan ng mahabang pag-aaral. Kahit kaunting pagkakamali, maaaring magdulot ng pagsabog o hindi paggana. Bukod pa roon, 200 ang kailangang gawin, at layered pa. Nagsimulang mabahala si Alfoy. Kinakagat na niya ang kuko habang pinapanood ang pagsusumikap ng iba. Hanggang sa lumapit si Vanessa. Susubukan ko pong ayusin ito. Ay siya sige, subukan mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. At sa pagkabigla ng lahat, si Vanessa, kahit kaunti lang ang mana, ay perpektong naisulat ang Magic Circle. Walang sablay. Siya rin ang unang nakapansin sa mga maliliit na pagkukulang. Hindi nagtagal, siya na ang yumako ng pamumuno sa gawain. Si Alfoy, naisantabi, at hindi malaman kung matutuwa o mapapahiya. Grabe, ang dami mong alam, Vanessa. Kailan ka natuto niyan habang naglalaba? Tanong ng makong na si Alfoy. Tumango ang mga salamangkero, hangas sa kanya. At habang patuloy ang kanyang pagtuturo, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Alfoy. Ano ba talaga ang Magic Circle na ito? Parang hindi ito galing sa alinmang tore. Galing ba ito sa isang lihim na teknik ng angkan ng per diem? Hayaan na lang natin. Sumunod na lang tayo sa utos. Kung may mangyaring masama, ang kamahalan naman ang mananagot. Isang mersenaryong nakaupo sa lilam ng punong malapit sa training grounds ang umiling habang pinagmamasdan ang mga Magic Circle na binubuo. Sok, grabe talaga. Lahat na lang ginagawa niya dahil lang sa pakiramdam niya matatalo siya sa pastahan. Talagang todo effort. Ang babaw. Gusto niya bang kuhanin ang loob ng mga mersenaryo gamit to? Sok, ang liit ng utak. Sa di kalayuan, si Vanessa na kasalukuyang nag-aayos ng rune patterns ay napahinto saglit. Narinig niya ang sinabi, at ang pisngi niya'y bahagyang namula sa inis. Napasimangot siya habang lihim na pinipigilan ang sarili na magsalita. Ngunit hindi man lang ito napansin ni Alfoy na masyadong abala sa kanyang ginagawa. Sige na, iayos mo na ulit yung circuit doon sa banda, sandali, hindi dyan. Dito, hindi mo ba alam to? Hindi ka ba nag-aral ng tama? Sigaw ni Alfoy habang sumisilip sa balikat ng isa sa mga salamangkero. Pasensya na, dito ba talaga? Sagot ng kabataang salamangkero, halatang nalito at nahiya. Habang patuloy ang pagtutok ni Vanessa sa koordinasyon ng mga rune, hindi niya maiwasang mas mapuna ang paligid. Habang lumilipas ang mga oras, ang tono ng kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng bahid ng pagkadismaya at panunumbat, ngunit tila walang ni isa ang nakapansin. Lahat ay abala sa kani-kanyang gawain. Samantala, isang balita ang mabilis na kumalat, parang apoy na tinangay ng hangin. Ang mana concentration circles ay mahigit 200 ang itatayo. Siyempre, hindi ito makakalampas sa tenga ng mga mersenaryo, mga taong halos nabubuhay na sa mga tsismis, lalo na kapag ito'y may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw na kinabukasan. Sa loob lamang ng isang araw, napalitan ang usapan ng alak at pagsusugal sa mga kampo. Ngayon, puro mana concentration circles na ang laman ng mga diskusyon. Tingin ko, tuturuan tayo ni boss ng mana cultivation technique, no? Kalahati sa teen, hindi pa marunongon. Di ba ilang beses na rin niyang sinabi na gusto niya tayong gawing elite unit? Sigurado ako, paninindigan niya yon. Kung ganan, kailangan na talaga nating mag-sign ng long-term contracts. Hindi pwedeng pa isa-isang taon lang lagi. Alam ng karamihan na hindi pwedeng manatili sila sa mga pansamantalang kasunduan magpakailanman. Halatang may binubuong bagong alok na ay lalatag sa kanila, at kapag dumating ang oras, wala na silang ibang pagpipilian kundi mamili, pumirma o lumisan. At malinaw sa lahat, ang mana cultivation technique at ang mga magic circles na to, ay magiging pang-akit upang hikayatin silang pumirma ng pangmatagalang kontrata. Lumipas ang ilang araw habang patuloy ang pagtaas ng interes at pagkasabik ng mga mersenaryo.
Hanggang sa dumating ang araw na inaabangan ng lahat. Kumpleto na ang 200 mana concentration circles. Heto na ang mga mana concentration circles na ginawa ko, ay namin ni Vanessa. Siguradong ngayon lang kayo makakakita ng ganitong klase, no? Hahaha. Nagmamalaking pahayag ni Alfoy habang nakatayo sa gitna ng training grounds, kitang-kita sa kanyang mukha ang yabang. Ngunit walang ni isa ang lumingon sa kanya. Sa halip, ang lahat ng mersenaryo ay sabay-sabay na sumugod kay Ghislaine. Si Ghislaine, na tahimik at seryosong sinisiyasat ang bawat magic circle kung tama ba ang pagkaukit, ay bahagyang nagulat sa biglaang pagdagsa ng mga sundalo sa kanyang paligid. Bakit kayo nagsisiksikan dito? Wala naman akong pinatawag. May problema ba? Ang sumagot ay si Gillian, ang pinuno ng isa sa mga unit. Mukhang marami sa amin ang nabalitaan tungkol sa mga mana circles. Interesado raw silang malaman kung para saan talaga ito. Napangiti ng bahagya si Ghislaine habang tinignan ang mga mata ng kanyang mga tauhan, mga matang puno ng sabik at pag-asa. Lahat kayo ay magkakaroon ng pagkakataon. Huwag lang kayong magmadali, isa-isa lang. Huwag maging sakam. At sa isang iglap, sapat na ang mga salitang iyon para maunawaan ng lahat. Ang mga mana concentration circles na ito, ay talagang ang para sa kanila. Hindi na nakapigil si Gordon, isa sa mga pinakamatagal na mersenaryo. Boss, so, sino po ang unang papasok? At paano po yung mismong mana cultivation technique? Ngunit sa halip na direktang sagutin, kalmado at tila walang iniindang tanong si Ghislaine. Iginawi niya ang kanyang kamay sa gilid. Mula sa likuran, si Claude, na mukhang kapos sa tulog at pagod na pagod, ay iniabot ang isang supot sa kamay ng kanyang Panginoon. Kinuha ito ni Ghislaine at kumuha ng isang dakot sa loob. Nang iniladlad niya ang kanyang palad, tumambad ang laman nito. Malulusog at makinang na mga butil ng trigo na kumikislap sa sikat ng araw. Napatitig ang lahat. Walang gumalaw. Tila hindi agad nakapagsalita ang mga mersenaryo dahil sa pagkagulat. Sandali lang. Ang ibig niyo bang sabihin, yan ang unang papasok sa magic circles? Tanong ni Gordon, hindi makapaniwala. Oo, mga butil, ng trigo. Tama, panipi tuldok. Matututo rin ba sila ng mana cultivation technique? Ang tanong ni Gordon ay may halong halakhak ng kabalintunaan. Anong kalokohan yan? Balik ni Ghislaine, tila iritado sa tanong. Ngunit hindi pa rin mapakali si Gordon. Muling nagtanong, ngayon ay may halong desperasyon. Ibig niyo bang sabihin, yung sobrang mahal at napakahalagang mga mana concentration circles na yan, gagamitin muna para sa trigo? Hindi muna sa amin. Oo, tama ka. Sagot ni Ghislaine, medyo may inis na sa tinig. Ilang beses ko bang kailangang ulitin? At bakit ikaw ang mauuna? May pila ba tayong sinusunod dito? Napatahimik si Gordon. At sa wakas, naunawaan na ng lahat na hindi ito biro. Hindi tao ang unang gagamit ng mga magic circle, kundi ang mga butil ng trigo. Ang kanilang mga mukha ay nagsimulang magbago, mula sa sabik, patungo sa kalituhan, tapos ay hindi maipaliwanag na pagkadismaya. Ginamit ang mga mahal at makapangyarihang runestone, para sa mga halaman. Ngunit sa likod ng pagkadismayang iyon, may isa pang tanong ang unti-unting bumubuo sa kanilang isipan. Ano nga bang balak gawin ni Ghislaine? Wala pa rin talagang nakakakuha ng pinakabalak na gawin ng ating bida, at si Claude ay hindi niya alam ay nalalapit na ang pagguho ng kanyang mundo sa oras na magtagumpay si Ghislaine na gawin ang kanyang dapat gawin. Ano kayang mangyayari sa itsura ni Claude sa oras na makita niya na gawin ng ating bida ang isang napaka-imposibleng bagay? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!